3 days na mga kaibigan, pero alam niyo ba na hindi pa rin nakakapag-move on, hindi lamang po yung mga Pilipino, kundi yung iba-ibang lahi sa iba't ibang panig ng daigdig. Lalo na mga kaibigan, yung mga pageant fans, nakakakita kung paano ba yung pagtakbo ng pageant at yung talagang mga sumubaybay. No? So, sabi ko nga mga kaibigan, sa aking YouTube channel, merong isang Thailander fan. Ang sabi niya sa akin, mag-move on na nga daw tayo mga Filipino. At sabi niya, stop posting daw. Tumigil na daw tayo sa pagpo-post. Itong ano na yan, yung may top 5 na kung saan mabilis na screenshot ng iba-ibang mga tao, lalong-lalo na ng mga Filipino, no? Na naipost yung top 5 na yan doon sa official page ng Miss Universe El Salvador. Yung top 5 na yan, nang nakalagay dyan, si Michelle D. And then mga kaibigan, naipost yan, umabot pa siya ng 10 minuto. At pagkatapos ng 10 minuto mga kaibigan, saka palang pinalitan ng eto. Yan, andyan na si Miss Thailand. So sabi ko nga mga guys, kung isang pagkakamali, hindi mo paaabutin yan ng 10 minuto. Kitang-kita natin na yung nag-post niyan ay alam niya na talagang si Miss Universe Philippines ay kasama sa top 5. At yan nga yung order, no? Si Miss Universe nasa top 4. So, dito mga kaibigan, kitang-kita natin yung pandaraya nila. At tingnan nyo yung nasa pinaka-itaas ay si Australia. And then, pumangalawa si Puerto Rico at pumangatlo si Nicaragua. And then, pang-apat si Michelle D at yung panglima ay si Colombia. So, tingnan natin mga kaibigan kung mapapansin niyo mga guys, dito sa top 5, no, yung kanilang ipinalit na top 5, the same, no? Yung nasa itaas, the same. Si Australia, yung pangalawa, the same. Yung pangatlo, the same pa rin, no? Parehong tao, parehong candidate. Yung nasa ibaba, yung panglima dyan, ay ganun din. So, ang nawala lang ay si Miss Philippines at pinalitan ni Miss Thailand. So, kung titingnan natin, mga guys, magdududa ka talaga. Meron talaga siyang hocus-pocus dito. Kasi kita mo ito yung una na, itong top 5 na ito, ang una na inilagay. 10 minuto na tumagal doon sa official page ng Miss Universe El Salvador. Ang El Salvador, mga kaibigan, ang host country. So sabi ko nga, ibig sabihin mga kaibigan, alam na alam nung admin ng Miss Universe El Salvador page sa Instagram kung sino ang talagang nasa top 5. So, kaya pinost nila yan. Sabi ko nga, wala naman sigurong ob-ob na magpo-post dyan sa Miss Universe page na yan na lolokohin lang. No, unless na lang na na-hack yung kanilang page. And then, magtataka ka, 10 minuto nagtagal bago nalaman na, may pagkakamali after 10 minutes. Sabi ko nga mga kaibigan, ang isang pagkakamali, kung talagang nagkamali yan, matagal na ang 1 minute, 'di ba? Pag 'di ba, katulad sa mga posting natin, pag nagkamali tayo, 'di ba mga kaibigan, ay may mali siya itatama ka agad natin, pero yung tumagal siya ng 10 minutes, and the fact mga kaibigan, tingnan niyo na napakahigpit ng Miss Universe organization. Mahigpit 'yan mga kaibigan. At talagang lahat diyan ay sinasala, napakahigpit diyan. So, bakit ito hindi man lang nila nasala? Kasi nga mga kaibigan, ito talaga ang totoo. Yung top 5 na yan, nauna na i-post. And then, nung nagkaroon ng hocus-focus, ayun, napagpasyahan nila, nag-connive silang lahat na palitan. At kita nyo, mga kaibigan, kung hindi yan talaga peke, itong pangalawang post nila, bakit ganun pa rin talaga yung order? Halatang halata na tinanggal lang talaga si Miss Philippines at ipinalit talaga si Miss Thailand.
'Di ba? So, isa pa mga kaibigan, itong picture na to, yan, kita niyo yung picture na yan na nagsa-circulate online. Ayan, yung judges, no? Yung judge, tapos merong lumapit na isang lalaki, tapos merong isang babae. Alam niyo ba yung yung post na yan, no? Controversial din yan na merong mga nagsabi nga na malapit sila doon sa mga judges and then napansin nila na parang merong kakaiba na nangyayari na pero parang meron silang pinagtatalunan. So, etong post na yan mga kaibigan, controversial din yan. Ipaliwanag nila ano yan, 'di ba? So, kitang-kita natin, halatang-halata natin. Kaya nga sabi ko mga kaibigan, mahirap talaga mag-move on kapag ganito. Okay lang naman mag-move on yung sinasabi ng isang Thai fan sa akin, no, sa YouTube, mag-move on na daw ako. Huwag ko daw i-post ito. Sabi niya, stop posting that screenshot kasi hindi daw totoo yan. Mag-move on na daw ako. Madali lang mag-move on, sabi ko nga, 'di ba? Kung alam natin na talagang natalo tayo, pero kung ganito na merong pandaraya na ginawa sa atin, bakit tayo mag-move on ng ganun-ganun lang? Mga kaibigan, nakita niyo naman kung ano ang hardship na pinagdaanan ni Miss Universe Philippines. Kung ano yung training, kung gaano kabongga yung kanyang team at kung gaano talaga pinaghandaan ang lahat ng ito. At kitang-kita yun sa execution niya, mga kaibigan, doon sa preliminary talagang nag-stand out siya. Kaya nga nanalo siya ng mga major awards. 3 major awards ang kanyang napanalunan. At dahil sa pag-stand out niya mga kaibigan, napansin siya ng mga fans sa buong mundo. At nanalo pa siya sa Voice for Change. At nanalo pa siya sa Top Fan Awards. At nanalo pa siya sa Carnival Awards. Mga kaibigan, ngayon ka nga lang makakakita na merong mga, kumbaga, hakot awards na nanalo sa mga ganitong klaseng mga malalaking awards pagkatapos hindi kasama sa top 5. Alam niyo, itong sabi ko nga, no, hanggat hindi ito na susolusyonan ng Miss Universe organization, dapat wag na muna tayong magpadala ng ating kandidato. Alam niyo mga kaibigan, malaki, mapipilayan ang Miss Universe organization kapag hindi tayo nagpadala ng ating contender. Kasi sa totoo lang mga kaibigan, napakaraming mga fan ng Miss Universe na mga Pilipino. At alam niyo ba, sa totoo lang, ang mga Pilipino ang talagang inaabangan ng buong mundo, ang Pilipinas. Powerhouse tayo. Kita niyo mga kaibigan, kahit yung mga kandidata sa iba-ibang panig ng mundo, kita niyo naman mga kaibigan, yung kanilang mga designer, sa kanilang mga gown, sa kanilang mga national costume, ang gumagawa, Pilipinas, mga designer natin, ang mga sikat na mga designer. Dito sa Pilipinas, pagdating sa Miss Universe, tayo ang talagang powerhouse pagdating sa beauty pageant. So mga kaibigan, napakalaki ng mapipilayan sila. At kita nyo ba ang dinala na pera ni Michelle D sa Miss Universe? Voice for Change, mga kaibigan, hindi biro yun. Milyong-milyong dolyar yun, mga kaibigan. Ang dinala ni Miss Universe doon sa Voice for Change. Kasi kapag bumoto ka, kailangan mong magbayad. Diba? Diba nila yun na nakukonsider, mga kaibigan? And then, andoon pa yung top fan. So, kitang-kita natin dito, even yung isang journalist na merong Pulitzer awardee, nagsalita na. And he's crying and shaking at sinabi niya, Miss Philippines was robbed. Literally, he's crying and shaking at sinasabi niya na ninakawan si Miss Philippines. So, hindi lang siya mga kaibigan, iba-ibang mga personality na merong mga kinalaman sa pageant ay talagang nagsabi na nako-confuse sila kung bakit nangyari ito. And even yung dalawang host na very vocal sa pagsasabi mga kaibigan na talagang 10 yung binigay nila kay Michelle dahil talagang nakikita nila na talagang deserving talaga si Michelle manalo. Mga kaibigan, I'm not questioning Nicaragua. Hindi ko siya kine-question. Ang kine-question ko dito yung top 5. Kung pinapasok nila si Michelle D, mga kaibigan, maaari 100% para sa akin masusungkit niya yung award na yan, mga kaibigan. Kasi napakagaling ni Miss Philippines Michelle D sa question and answer.
Alam natin yun, pero hindi nila pinapasok. Kahit alam nila na si Miss Universe Philippines ang nasa top 5, purposely hindi nila pinapasok dahil ayaw nilang pahawakin ng mic. Dahil alam nila kapag pinahawak nila ng mic si Michelle D, tapos na ang laban. Lalamunin silang lahat. So dito mga kaibigan, sabi ko nga, huwag tayo mag-move on. Miss Universe Philippines, do something about it. Kasi nagtatanong ang maraming mga Pilipino, hindi lang tayo, kundi ang lahat-lahat ng mga lahi sa buong mundo na talagang nakaantabay dito sa Miss Universe. Merong nangyari na hindi maganda. Hanggat hindi napapalitan yung Thailander na yan na CEO, no CEO ng Miss Universe, mangyayari at mangyayari yan na lulutuin every year ang Miss Universe. Para kay ano pa? Para magpadala tayo ng Miss Universe contestant natin. Kung lulutuin lang naman, wala din tayong laban, mga kaibigan. Kahit ibigay pa ng the best ng ating mga kandidata, ang kanilang efforts, ang lahat-lahat, kahit ibigay pa nila yan, mga kaibigan, talagang walang mangyayari. Dahil ang CEO ng Thailand ay talagang dadayain lang ito, no? So, yun mga kaibigan, ang masasabi ko, no, huwag muna tayong magpadala ng contestant sa Miss Universe. Ito ang aking suggestion para nang sa ganon ay makita nila na babagsak, no? Mga kaibigan, babagsak yung Miss Universe na yan kapag walang mga Pinoy. Dahil mga kaibigan, tayo talaga ang kita nyo mga kaibigan isang napakalaking ebidensya nung nawala si Miss Universe Philippines, no, nung hindi siya tinawag, mga kaibigan, biglang yung views ay bumagsak. So kita nyo talagang ang mga Pilipino, sabi nga mga kaibigan, 3 B tayo basketball, boxing, and beauty pageant. 3 B tayo, mga fans ang mga Filipino ng beauty pageant. Kaya nung nawala si Miss Universe Philippines, bumagsak ang views. Kasi nga dahil doon, nadismaya ang mga Pilipino. Oliver De Leon, mag-move on ka na. Ikaw ang mag-move on, no? Ganyan kasi, alam mo kasi yung mga pro-China, yung mga hindi nagmamahal sa Pilipinas, walang pakialam yan no? Walang pakialam. Yan yung mga pro-China, mga okay lang na ibigay ang West Philippine Sea. Yan kayo, yan ang mga ugali nyo, no? Okay lang sa inyo ibigay ang West Philippine Sea. Ikaw ang mag-move on. Kung gusto mo mag-move on ka na. Wala kaming pakialam sa'yo. Pero kami na nagmamahal sa Pilipinas, hindi kami mag-move on ng ganun-ganun na lang. No? So, Miss Universe, do something about it dahil meron talagang dayaan na nangyari dito. Deserving ang ating kandidato. Okay lang sana kahit tinalo siya Basta, yung talagang nakapasok siya sa top 5, okay lang kahit tinalo siya. Pero makikita natin na talagang hindi dinaya. Hindi katulad nito na talagang kitang-kita naman na nasa top 5 siya. Pero talagang dinaya. Di ba mga kaibigan? So, yun ang masasabi ko, no? Talagang dapat gumawa ng paraan dito ang Miss Universe. At talagang kung pwedeng idemanda, no? Dapat talaga merong managot dito, mga kaibigan, kasi kitang-kita talaga na talagang meron talagang dayaan na nangyari dito, no? At maraming ang nagpapahayag ngayon, mga kaibigan, na talagang gusto nila bilhin itong Miss Universe organization na to, bilhin nila kasi nawawala nga talaga ang credibility. At yung isang Iranian American, 'di ba, sabi niya gusto niyang bilhin kasi nawawala na nga talaga ang credibility. At anong sabi niya, mga kaibigan? Dapat daw dito sa Miss Universe ay 100% na women, babae. At sabi niya, dapat daw igalang ang mga kababaihan, marami daw magagawa ang kababaihan na hindi nagagawa ng mga kalalakihan katulad ng panganganak, bearing a child. Hindi nagagawa yon ng mga kalalakihan. At nakakapag-bear sila ng child for 9 months, hindi kayang gawin ng kalalakihan. So, ano ang sabi ng Iranian American na to? Dapat irespeto. At dapat daw, ang sabi niya, isa lang talaga yung qualification lang dito, babae ka, babae.
no? Sabi niya, talagang ini-insist niya babae. Kasi igalang daw yung kababaihan. Tama nga naman siya, di ba, mga kaibigan? Miss Universe, ibig sabihin, Miss babae. Hindi ko inaano yung mga yung mga transgender pero kung titingnan natin, nung ginawa ka ng Panginoong Diyos, ikaw ay isang lalaki. Nag-trans ka lang, nagkaroon ka lang ng transformation, pero hindi ka talaga babae. So siguro magkaroon tayo ng separate pageant para sa mga transgender at talagang huwag silang isama dito sa Miss Universe. The fact na Miss Universe talagang babae. Ang daming mga pagkakamali doon sa program. May mga pinapasok ng mga trans, yung deserving, hindi pinapasok, dinaya, etc. Mga kaibigan, they cannot fool the world, no? Alam nyo, ang kakapal talaga ng mga mukha, even mga kaibigan, sa harap-harapan mismo ni Miss Universe Michelle D, sinasabihan na mag-move on. Nakita nyo naman yung video, mga kaibigan. Panoorin nyo ng buo yung video na kumakalat ngayon online, mga kaibigan. Nakitang-kita doon na hinihila-hila niya si Michelle D, hinihila niya, pinapaharap niya sa camera, and then ilang beses niyang sinabihan na mag-move on daw, pati mga Pinoy fans, mag-move on, and then kung gusto daw niyang gumawa ng kanta na tungkol sa pag-move on, kita niyo yung pambabastos na ginawa niya sa ating Reyna, mga kaibigan. Kita niyo yan? Papayag ba kayo na ganyan-ganyan na lang? And then makikita nyo rin, mga kaibigan, kung pinanood nyo ng buo yung video, makikita nyo na si Michelle D ay talagang purposely umaalis siya, mga kaibigan. Iniiwan niya talaga yung trans na yun. And then nakikita natin na yung si Ann na yun, yung Ann, yung transgender, sinusundan pa rin niya si Michelle. And then siguro nahalata niya na medyo nag-iba yung mukha ni Michelle, niyakap niya, sinabi niya na beautiful, nagsabi siya ng mabuhay. And then mga kaibigan, sinusundan niya ng sinusundan at pinapaharap niya sa camera. And then mga kaibigan, later on, nag-decide na lang si Michelle at ang kanyang team na pupunta na lang siya magpapahinga sa hotel dahil sumama ang kanyang pakiramdam. Mga kaibigan, sino bang hindi sasama ang pakiramdam na binabastos ka harap-harapan? Mga kaibigan, ganun yung treatment nila kay Michelle. So talagang napakabastos, mga kaibigan. So sa analysis ko lang, mga kaibigan, maaring gumaganti itong CEO ng Thailand sa Pilipinas. Kasi nakita nyo, kung kayo ay follower ng Miss Universe, way back sa panahon ni Catriona Gray, mga kaibigan, alam nyo ba sa panahon ni Catriona Gray, di ba merong body shaming, no? Sinabihan ng Thailand na mataba daw si Catriona Gray, and then kung ano-ano pang sinabi, di ba? And then during that time, mga kaibigan, napahiya ang Thailand, nilampaso ni Catriona Gray mismo doon sa Thailand. Kasi kita nyo, di ba, mga kaibigan, talagang siya ay at is siya, na akala niya talaga siya ay mananalo kasi nga kumbaga host country sa Thailand ginanap, mga kaibigan, pero hindi siya nanalo. So nilampaso siya ng husto ni Catriona Gray. So, para sa akin, mga kaibigan, sa analysis ko lang, maaring ito'y isang pagganti doon sa mga nangyayari. Kasi nga, mga kaibigan, ilang beses na nilalampaso talaga ng Miss Philippines ang Thailand pagdating dito sa Miss Universe. At hindi lang sa Miss Universe, maging sa iba-ibang mga pageant. Kasi nangunguna talaga tayo ang Miss Universe. Palagi talaga, ang Miss Philippines, no? Palagi tayong merong panalo, mga kaibigan. Hindi lang sa Miss Universe, kundi may mga panalo tayo sa iba-ibang mga beauty pageant. Katulad na lang ng Miss World, Super International, Miss International, etc. Pagdating sa beauty pageant, talagang
isa ang Pilipinas na talagang umaangat at powerhouse tayo. And even mga kaibigan, kahit yung isang sikat na designer, nakalimutan ko yung pangalan niya, ang sabi niya pagdating sa beauty pageant, talagang ang Pilipinas talaga ang mas, kumbaga yung ating mga designer, yung ating mga trainer, yung mga coach natin dito, sila talaga ang angat sa iba at talagang hinahire kasi nga iba talaga mag-coach. And then, kung mapapansin nyo mga friends, ang gown ni Michelle D. Pansinin nyo ang gown ng ating kandidata mga kaibigan. Hindi siya stereotype. Pansinin nyo yung gown ng mga 84 na mga kandidato. Halos the same, di ba? Halos nagawa na yan nung nakaraan nagawa na yan nung mga nakalipas na taon. Nagawa na yan maraming mga taon. Pero tingnan niyo ang gown ng ating kandidato, Michelle D. Ibang-iba. Kaya nga maraming nagsasabi na ang Pilipinas, no, ang mga contender natin dito, hindi tayo kumbaga hindi tayo sumusunod sa agos, hindi tayo nag-go sa trend, kundi nagseset tayo ng sarili nating trend at sarili nating standard. Tingnan niyo mga kaibigan, nung panahon ni Pia Wurzbach, ganun yung gown ni Pia. Talagang makikita nyo, nagsusunuran o mga susunod na ganun yung gown nila. Pagdating kay Catriona, mga kaibigan, halos lahat na ginaya. Thailand, nanggaya din at halos lahat na. No? Pare-pareho, Catriona Gray. So, kita natin mga kaibigan, ang Pilipinas, ang ating mga kandidato, hindi tayo sumusunod sa trend, kundi tayo ay nagsiset ng sarili nating trend, ng sarili nating standard at pagkatapos tayo ang sinusunod, sila ang sinusundan, sila ang ginagaya. Pansin nyo ba yun mga kaibigan? Kaya nga sabi ko, once na ang Pilipinas ay hindi nagpadala at nag-boycott talaga sa Miss Universe, mga kaibigan, mapipilayan ng husto ang Miss Universe organization. At talagang bababa ang kanilang kita. Dito pa nga lang kay Michelle D, grabe na mga kaibigan Grabe na yung kita nila dito, no? Sinabi na yan ilang beses. Sinabi na pala ilang beses. Bakit andito ka? Bakit nanonood ka? Di ba? Ikaw pala ang ob-ob no? Ikaw ang sirang plaka kasi paulit-ulit ka. Alam mo palang sinabi na pagkatapos nanonood ka pa. Sino ngayon ang ob-ob? Hindi ikaw. Di ba? So mga kaibigan, sabi ko nga, huwag tayong mag-move on. Although sinasabihan ako sa YouTube ng Thailand, Thai fans na mag-move on na daw ako at i-stop ko na daw ang pagpo-post ng mga screenshot. Pero mga kaibigan, huwag tayong mag-move on hanggat hindi natin nakukuha ang justice. No? Anong sabi ni Michelle D? Mga kaibigan, merong post si Michelle D na talagang malaman. Tingnan niyo yung kanyang mga posts, mga kaibigan. Malaman na malaman. At kung napanood niyo yung speech ni Paula, sobrang malaman na malaman, mga kaibigan. Doon pa lang sa speech ni Paula, kitang-kita mo na yung kanyang thoughts kung bakit siya nag-resign sa Miss Universe. No? She's talking about integrity. She's talking about honesty. Diba? Doon pa lang mga kaibigan, halatang-halata mo na kung bakit siya nag-resign. Panoorin niyo yung kanyang speech doon sa pageant, nung siya'y nagpaalam. Doon pa lang, it speaks everything about what had happened on that night. So mga kaibigan, panoorin niyo para makita niyo kung ano ba talaga. No? So, yun nga, no? So, ang masasabi ko sa mga Pinoy fans, huwag tayong mag-move on. Patuloy pa rin tayo mag-share hanggang sa makarating sa kung kani-kanino, hanggang sa marindi sila sa ating mga boses. Marindi sila sa ating mga sinasabi na talagang merong cooking show na nangyari. Mga kaibigan, pumunta nga ako sa page nitong si Ann. Yung Ann na yan, yung transgender na yan. Pagkatapos yun, ako doon,
comment ako doon ng cooking show, cooking show. O kuyugin natin mga kaibigan, puntahan nyo yung kanyang, yung kanyang page at kuyugin natin ng cooking show. Diba? So, Oliver De Leon, ikaw ang mag-move on. Kung gusto mo mag-move on ka. Ako, hindi ako mag-move on. No? Mag-move on ako kung kailan ko gustong mag-move on. Pero walang makakapagsabi sa akin na mag-move on ako. Dahil ako ay Pilipino. Mahal ko ang bayan ko. Ako ay Pilipino. Concern ako sa nangyari kasi Pilipino ako. At si Miss Universe Philippines, yan ang pride ng mga Filipino. Kaya ipaglalaban ko yan. Kahit hindi marinig ang boses ko, kahit nag-iisa na lang ako, ipaglalaban ko pa rin. At gagamitin ko ang aking platform para ipahayag ang aking saloobin tungkol sa ginawa nilang pandaraya. Kahit nag-iisa na lang ako. Yan ang prinsipyo, Oliver De Leon. Isang prinsipyo na wala sa'yo. Diba? Ikaw ang walang boses. Kasi yung page, yung Facebook mo nga wala ka namang, di ko nga makita ano ba itsura mo no? Halatang troll ka 'di ba? So trolling ang alam mo, 'di ba? O so mga kaibigan, tama na yung pagbibigay atensyon kay Troll Oliver De Leon. So uulitin ko, ayan lang po ang ating ngayon, ang ating live ngayon at babalik na lang po ako sa mamaya hindi muna ako nagkaroon ng live political about political kasi talagang hindi ako naka-move on mga kaibigan talagang nag-iisip ako hindi talaga ako maka-move on so siguro mamaya gagawa na ako ng political vlog so maraming pong salamat sa mga nanood. God bless po sa inyong lahat. Debbie Arellano, binalahu hindi ko nabasa. Sandali Okay. Mabasa muna ako. Okay. Tiffany Camby, kailangan naman talaga respect naman sa mga women kung gusto nila, separate nila. Iba kasi ang Miss Universe. Tama ka dyan. True, makita mo sa mukha ni Miss Dina na ilang na siya. Tama po kayo. Bobot Ramos, for sure, iba na maging owner ng Miss Universe na wala na kasi credibility ng Miss Universe kaya it's time na may bumili na ng ibang person para malaman ng recent owner na walang kwenta ang pamalakad niya. Tama po kayo. Pero doon mo makikita ang respeto pa din. Tama ka dyan. Talagang napaka ni Michelle D, andun pa rin yung composure, andun pa rin yung respeto, andun pa rin yung talagang temper, hindi siya nawala ng temper. Kung iba pa yun, nako talaga, baka sila bunot sa bunutan na yung akla na yan, True, for sure, justice for Michelle Marquez D sa Miss Universe, Connie Rivera. Tama ka dyan, And then, yan. Binalahura na niya kasi yung women beauty pageant, pinaghalo-halo na niya. May transgender, may misis pa. Tama ka dyan, Debbie Arellano. Talagang binalahura itong akla na to, ang Miss Universe, di ba? Kasi biro mo, pwede na daw yung Mrs. Kaya nga, Miss Universe, Miss. Kasi Miss pa, walang asawa. Pagkatapos naglagay pa ng trans, di ba? Talagang binalahura talaga. Tama yung sinabi mo. Yan. So maraming po salamat, Joel Castro Belga. Good day, ma'am. Good day din sa iyo, Joel Castor Belga. Maraming salamat sa panonood, Tiffany Camby, God bless sis. Salamat din and God bless din Tiffany Camby, Debbie Arellano, salamat sa panonood, And Bobot Ramos, salamat sa panonood, And Oliver De Leon, salamat din sa panonood. Connie Rivera, salamat sa panonood,
So maraming maraming po salamat. Balik na lang po ako mamaya. At sabi ko nga, wag po tayong mag-move on. No? So patuloy po nating ihayag ang ating mga boses. Patuloy po nating i-share ito. Wag tayong mag-move on. Ganun lang ba kadali? Di ba? Palibasa kasi bayot kaya binaboy niya. Tama ka dyan. Bayot kasi, no? So, wag po tayo mag-move on ng ganon kadali, no? Kailangan may managot dito. So, bye-bye. Balik na lang po ako mamaya for another live.